Pasado alas 7 ngayong gabi nang palayain pansamantala ang dating TV personality na si Jay Sonza matapos magpiyansa sa hinaharap na kaso. Kaugnay yan ng umunoy pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Oscar Oida. Dapat sana'y arraignment na kanina ng dating TV personality na si Jay Sonza. Pero pinagpaliban ito ng Pasay Regional Trial Court Branch 118. Naghain kasi ang kanyang abogado ng motion to quash para ma-dismiss ang kaso kaugnay ng umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanilang punto, hindi ang Pasay RTC ang may jurisdiksyon sa kaso dahil sa Maynila nakatira ang Pangulo. Kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Kung may nasaktan man siya, kung nasaktan man siya, allegedly nasaktan siya, wala akong pag-aamin, allegedly nasaktan siya, doon sa Manila, hindi dito. Dagdag ni Atty. Tolentino, hindi rin daw pwedeng NBI ang mag-file ng kaso dahil di naman ito ang aggrieved party, kundi ang Pangulo. Nasa korte na po ito, it will be the court who will decide on the matter. Sa depensa po niyan, which the Regional Trial Court of Pasay and the judge will decide. It was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation. Binigyan ng korte ang Department of Justice ng 10 araw para makapagkomento sa inihaing motion to quash ng depensa. Kanina, nakapagpiyansa na si Sonza para sa kanyang pansamantalang paglaya matapos maglabas ng release order ang korte. Ayon kay Atty. Tolentino, humingi daw ng paumanhin ang korte dahil nakalagay sa arrest warrant na non-bailable ang kaso ni Sonza. Mali kasi ang nailagay na batas sa warrant, ang non-bailable na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gayong ang kaso ni Sonza ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may piyansa. Ayon sa korte, ang katagang not bailable ay hindi galing sa korte. Ito raw ay system-generated ng e-warrant system na ino-operate ng PNP. That's why minadali rin po ng NBI na maibigay kagad yung return of warrant of arrest para yung court can clarify kung ano talaga yung nature ng warrant of arrest. And ang court naman, in fairness to the court, on May 2, that was a Saturday, issued an order saying that they rectified that there should be a bail recommended, which is 10,000 pesos. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.